Matthew chapter 6. Ating pong basahin mula verse number 9 hanggang verse number 13. Matthew chapter 6, verse number 9 hanggang verse number 13. Basahin po natin ang sagutan. Ganyan natin responsive reading pagdating sa verse 13, sabay-sabay tayo. Ganun din sa mamaya sa Luke chapter 11. Matthew chapter 6 verse 9, After this manner therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Give us this day our daily bread. All together. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Lipat po tayo Luke chapter 11. Luke chapter 11, verses 1 hanggang verse number 4. Okay, gawin po ulit natin responsive reading. At sabay-sabay po tayo sa verse number 4. Luke chapter 11, verse 1. And it came to pass that as he was praying in a certain place, when he ceased, one of his disciples said unto him, Lord, teach us to pray, as John also taught his disciples. Give us day by day our daily bread. For we also forgive everyone that is indebted to us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Muli po aming dakilang Diyos, sa gabi pong ito kami po ay patuloy po na nagpapasalamat. Salamat po Panginoon sa dakilang pagkakataon at pribileyo na minarapat niyo Panginoon na kami po ay sama-samang dumulog sa inyong paanan upang iayon ng aming mga panalangin. At salamat din po, Panginoon, sa dakilang pagkakataon na kami po ay makapagbasa ng iyong salita. At gayon din po upang sa gabing ito, Panginoon, ang inyong pong banal salita ay aming pong pag-aaralan. Ama, ang dalangin po namin, patuloy niyo po kaming patawarin sa aming mga nagawang kasalanan. Ama, dalangin po namin, patuloy niyo po na pakalinisin ang aming mga puso sa aming karumihan. At dalangin po namin, Banal na Espiritu, kayo po ang kumilos gumawa sa aming mga puso, buksan niyo po ang aming pangunawa, at tugunin niyo po, Panginoon, ang aming spiritual na pangangailangan ngayong gabi. Ama, salamat po muli. Ang lahat po nito'y dalangin namin, pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Salamat po. Maaari na po tayong magsiupo. So mula po doon sa ating binasa, ay pinakita po doon sa Luke chapter 11 ang mensahe po na nais ng Panginoon na atin pong tanggapin ngayong gabi. Sabi nung isa sa mga disciples ng Panginoon, Lord, teach us to pray. Ang mga disciples po ay kasama ng ating Panginoon at sila po ang nakakita. Nakita nila kung paano ang Panginoon ay consistent sa kanyang pananalangin sa kanyang Ama. Tingnan po sa Mark chapter 1, verses 35 hanggang 36. Kita nila na ang ating Panginoon ay nagugol ng panahon para iukol sa kanyang pananalangin. Ang sabi sa Mark chapter 1, verse number 35, And in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place, and there prayed. And Simon and they that were with him followed after him. So sinabi po ng salita ng Diyos, and in the morning, rising up a great while before day. At ito ang ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Mark chapter 6, makita rin po natin mula sa salita ng Diyos na hindi lamang in the morning, kundi ang sabi sa Mark chapter 6 and verse number 46. And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray. And when even was come, the ship was in the midst of the sea, and he alone on the land. So, mula araw hanggang pagsapit ng gabi. Sa Luke chapter 6, verse number 12.
ay pinakita rin ng salita ng Panginoon kung paano naggugol ng panahon ng Panginoon para sa panalangin. Ang sabi sa verse number 12, "And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray and continued all night in prayer to God." So, nakita ito ng mga disciples ng ating Panginoon kung paano ang Panginoong Hesukristo naggugol ng panahon para siya ay manalangin. At nakita rin nila, hindi lamang naggugol ng panahon, kundi sa iba't ibang pagkakataon, ang Panginoon ay nananalangin. Kaya nga, matapos siyang magturo ng salita ng Diyos, mangaral doon sa multitudes, and after feeding the 5,000, ang Panginoon, ang sabi sa ang Panginoon sabi sa Mark chapter 6, verse number 45, "And he constrained and straightway he constrained his disciples to get into the ship and go to the other side before unto Bethsaida, while he sent away the people. And when he had sent them away, he departed into a mountain to pray." Makita po natin sa kabila ng marami siyang ginawa during the day, ay ang sabi ng Bible, he spent time in prayer. He departed into a mountain to pray. Sa iba't ibang pagkakataon, before he organized his church, ang Panginoon, buong gabi, he spent
John 14 and verse number 31, but the world may know that I love the Father, and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence. Makita natin ang pag-ibig ng Panginoon sa kanyang Ama sa pamamagitan ng kanyang pagsunod. Kaya nga sabi sa Philippians chapter 2 verse number 8, and being obedient unto death, even the death of the cross. At ang pangalawa, pinakita ng ating Panginoon through His prayer. Through His prayer, sa kanyang pakikipagniig sa Ama, through prayer. Kaya nga sabihin ng mga disciples sa Panginoon, Lord, teach us to pray. Ito ay nagpapakita po ng kanilang humility. No? Kaya nga, alam natin, prayer is common to all na naniniwala na meron Diyos. Pero kung tatanungin ng mga tao, ikaw ba marunong manalangin? Parang insulto ang dating nun sa kanila. No? Kung tatanungin ng mga tao, ikaw ba ay nananalangin? Marami ang sasagot ng oo. Pero sa pagkakataong ito, sila na mismo lumapit sa Panginoon, Lord, teach us to pray. Naandun ang kanilang humility. Naandun yung kanilang puso na isinet nila sa ating Panginoong Diyos. Na every time na mananalangin sila, hindi na ito yung dati na ritual, hindi na ito yung dati na out of duty, kaya sila mananalangin, but this time, it is a heart desire na makipagniig sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, ang panalangin po, this is our greatest privilege na meron tayo mula sa Diyos. Una, sino po ba tayo para manalangin? We are sinners, saved by grace. Sino ba tayo para ihayag ang nilalaman ng ating puso, ang ating pangangailangan, ang ating mga kasakitan sa ating Panginoon? Pero ano sabi ng Panginoon? Let your request be made known unto God. Ask, and it shall be given you. Casting all your care upon Him, for He careth for you. This is a great privilege na meron po tayo. Pangalawa, sino ba tayo para pakinggan ng ating Panginoon? Sino ba tayo para sagutin ng Panginoon ang ating panalangin? Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, ask and it shall be given you. Call unto me and I will answer thee. Kaya nga, ito po ay dakilang pribileyo na meron po tayo mula sa Panginoon, and this is the best that we can do to pray. Kaya nga, hindi po marapat na kada tayo ay mananalangin at i-testify po ang kasagutan ng Panginoon, huwag nating lalagyan ng word na lang. Dahil dakilang pribilehiyo po yan. It is the best that we can do. Nasasabi natin, wala na ako magawa, nanalangin na lang ako. No? Matindi ang aking pangangailangan at wala akong resources, nanalangin na lang. Huwag alsin na po natin yon. This time, makita natin yung kahalagahan ng panalangin sa ating buhay. Na kung ang puso natin ay nasa Panginoong Diyos, we will have a life of prayer katulad ng ating Panginoong Hesus. Na every time we will come to the Lord in prayer, katulad ng awitin, it will be a sweet hour of prayer. Tulad ng ating Panginoon, ang Panginoon ay hindi siya napaka-busy, para hindi magkaroon ng panahon sa panalangin. Hindi siya pagod na pagod para hindi maggugol ng panahon sa panalangin. Anuman ang kondisyon, ay makita po natin ang Panginoon ay nananalangin. Kaya nga, napakahalaga po nito sa ating buhay na ito'y bahagi na po ng ating buhay bilang anak ng Diyos, bilang simbahan ng Panginoon. Ano po ang pagtitipon ng simbahan na walang panalangin? Dalawang bagay po ang hindi nawawala sa pagtitipon ng simbahan, ang salita ng Diyos at panalangin. Kada tayo magtitipon, naandun salita ng Diyos, naandun ang panalangin. Kapag tayo may fellowship, naandun ang salita ng Diyos, naandun ang panalangin. Every meeting that we have, naandoon ang panalangin. Before we go out and win souls, naandoon ang salita ng Diyos at panalangin. When we visit the brethren, naandoon ang panalangin. When we share the gospel, naandoon ang panalangin ng pagtanggap. Naandoon na nanalangin tayo na kumilos ang banal na espiritu sa kanilang puso. Kaya nga ito po ay buhay na natin. Kaya nga nung sabihin ng disciple, Lord, teach us to pray. Naandun yung kahalagahan ng panalangin. They set their heart on God. At itinuro ng Panginoon
Sabi sa Matthew chapter 6 verse 9, after this manner, therefore, pray ye. After this manner, therefore, pray ye. This is the manner, yung pamamaraan na katanggap-tanggap sa Diyos na ayon sa kalooban ng Panginoon, itinuro po sa atin ng ating Panginoong Hesus. Ito po yung manner na kung saan nais ng Panginoon na tayo ay lumapit sa Kanya sa panalangin. Kaya nga una, the Lord Jesus teaches us to pray. Doon sa unang bahagi, sa verse number 9, after this manner, therefore pray ye, our Father which art in heaven. The Lord Jesus teaches us to pray on the basis of our new relationship with God. Ang tawag na natin ay our Father. Bakit po? Ang sabi sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Nung tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo, tayo po ay naging mga anak ng Diyos, tayo po ay napabilang sa pamilya ng Diyos. Ang ating Ama po ay ang ating Ama na nasa langit. Kaya nga when we pray, we are praying to God, our Father. Kaya nga binabasa ko ang Old Testament, ay mapapansin po natin mula sa salita ng Diyos, God is referred to as Father in the Old Testament in relation to the nation of Israel. Pero sa panalangin, kita natin yung prayer ni Jacob. Sinimulan niya ang kanyang panalangin, the God of my father Abraham, the God of my father Isaac. Si Solomon, nung siya ay manalangin sa kanya, God, Lord God of Israel. Si Daniel, nung siya ay manalangin, sinimulan niya, God of my fathers. Pero kita po natin nung manalangin, sa mga panalangin ng ating Panginoong Hesus, makita natin yung relasyon niya sa kanyang Ama. Ang sabi ng Panginoon, Father, if it be possible, let this cup pass from me. No one prayed like the Lord Jesus Christ. Ang tawag niya sa Diyos ay Father. Father, forgive them. Ang sabi ng Panginoong Hesus, Father, into thy hands I commend my spirit. Kaya nga ipinapakita po dito kung paano nais ng Panginoon tayo ay manalangin on the basis of our new relationship with God. Kaya nga doon sa Galatians chapter 4 and verse number 6, ito po ang katotohanan na nais ng Panginoong Diyos na atin pong malaman. Galatians chapter 4 and verse number 6, and because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Kaya nga, meron na tayo pong relasyon sa ating Panginoong Diyos. We are His children. At sa ating panalangin, ipinapakita po ng Panginoong Hesus, tinuturo po sa atin, our Father which art in heaven. Kabilang na tayo sa pamilya ng Diyos. Kaya our Father, hindi ka nag-iisa, marami po tayong kabilang sa pamilya ng Panginoong Diyos. Kaya nga ito po dapat ang nasa puso natin when we are praying. We must meditate the truth about our Father which is in heaven. Anong sabi ng salita ng Diyos patungkol sa pag-ibig ng Ama sa atin? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ano yung pinapakita doon sa Luke chapter 11 patungkol sa malasakit at concern ng ating Amang nasa langit patungkol po sa atin. Luke chapter 11. Chapter 11. Verse number 11. If a son shall ask bread of any of you that is a father, will he give him a stone? Or if he asks a fish, will he for a fish give him a serpent? Or if he asks an egg, will he offer him a scorpion? If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask Him? Ganyan ang concern ng ating Amang nasa langit sa bawat isa sa atin. How much more shall your heavenly Father? Tayo nga ay merong human father na ibinibigay ang ating hinihingi.
Hindi tayo binibigyan ng bato pag humingi tayo ng tinapay. Hindi tayo binibigyan ng serpent pag humingi tayo ng isda. Kundi binibigay ang good gifts para sa atin. How much more, mas higit pa doon, ang pagmamalasakit, ang concern ng ating Amang nasa langit. Kaya nga, binigyan ng salita ng Diyos ng halimbawa doon sa Luke chapter 11 verse number 8, yung isang kaibigan na natutulog na kasama ang kanyang pamilya, meron siyang kapitbahay, meron siyang kaibigan, may dumating na bisita, ginigising niya hating gabi. Pero ang sabi nung kanyang kaibigan, "Trouble me not, the door is now shut and my children are with me in bed. I cannot rise and give thee." Ang hirap nung babangon ka, tulog na, bubuksan mo ang pintuan. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, because of his importunity, he will rise and give him as many as he needed. Dahil paulit-ulit yung sinasabi yung kanyang paghingi sa kanyang pangangailangan, babangon yung kapitbahay niya. At ibibigay, hindi dahil sila magkaibigan, kundi dahil sa kanyang importunity. Yung isang judge do sa Luke chapter 18. Anong sabi sa Luke chapter 18? Verse number 5, merong isang widow na patuloy na lumalapit doon sa judge, "Avenge me of mine adversary." Pero nung sabi nung judge, anong unjust judge, "Yet because this widow troubled me, I will avenge her, lest by her continual coming, she weary me." Kaya nga, napilitan, "Because this widow troubled me, I will avenge her because of her continual coming." Kita natin yung kapitbahay, yung kaibigan, napilitan. Itong judge, napilitan. Pero hindi po ganoon ang ating Amang nasa langit. He is willing to give. Ang sa Romans chapter 8 and verse number 32, ito po yung katotohanan na sinabi ng salita ng Diyos. Sa verse number 32, "He that spared not his own son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?" Hindi po siya napipilitan katulad nung kaibigan, hindi po siya napipilitan katulad nung unjust na judge, kundi ang sabi ng salita ng Diyos, He is very willing. Na sinabi ng salita ng Diyos, "How shall he not with him also freely give us all things?" Kaya nga, ito yung panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. The Lord teaches us to pray on the basis of our new relationship with God. Kaya, ang sabi ng Bible, "Our Father, which art in heaven." Number 2, the Lord Jesus taught us to pray. Ang sabi again do sa Matthew chapter 6 and verse number 9, "Hallowed be thy name. Hallowed be thy name." The Lord teaches us to pray on the basis of our reverence to our God. Not only on our new relationship, but on the basis of our reverence to our God. Kaya nga every time we will pray, we must take heed of the things that we say in our prayers. Nakakalungkot, may mapapakinggan tayo, yung mga unsaved, na ang tawag nila sa Panginoon pag sila manalangin, bossing. Sabi, "Bro, hallowed be thy name." Our God is not our equal. He is our God. Hallowed be thy name. Ang iba ay ginagawang biro ang panalangin. Pero ang tinuro ng Panginoon, hallowed be thy name. Na ginagawang katatawanan, ginagawang joke ang panalangin. Pero ang panalangin, ang sabi ng Bible, we should pray on the basis of our reverence to our God. Kaya nga, kasama na rin po dito na when we pray, we are coming boldly unto the throne of grace. Hallowed be thy name. Kaya nga pag nananalangin tayo, hindi natin ito makakatulugan pag ito yung nasa puso natin. We pray on the basis of our reverence. Nakatulog na sa panalangin. Kinabukasan na, nag-amen.
Kaya nga, hallowed be thy name. No? Hindi natin katatamaran ang panalangin. Hallowed be thy name. Nasasabihin natin, Panginoon, kung ano yung nasa sa prayer list, yun po ang nilalapit ko. Amen. Hallowed be thy name. No? Kaya nga, it is out of our reverence to our God. No? Kaya nga, nung sabihin ng Panginoon, hallowed be thy name, hindi po tayo mananalangin ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, against His nature and character. Hallowed be thy name. Di natin ipapanalangin yung mga bagay na ayaw ng Panginoon. Yung hindi ayon sa kanyang kalooban na ipapanalangin ng isang tao, Panginoon, ito yung numero na tatayan ko. Patamain nyo. Tapos sasabihin mo ang pangalan ng Panginoon. Hindi tayo mananalangin ng mga bagay na gano'n. Ang sabi ng Panginoon, hallowed be thy name. Na nagagawa tayo ng isang masamang bagay, sabi natin, Panginoon, sa aking pangungopia, wag po akong mahuli. No? Pagka mag-special number doon sa kala-eskwelahan, Panginoon, sasayaw kami, wag po akong magkamali. Sabi ng Bible, hallowed be thy name. Panginoon, itong negosyo ko, ang daming alak, mabenta po lahat, maubos. No? Kaya we must pray on the basis of our reverence to God. Sabi ng Bible, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Thy kingdom come. Ito nasa puso natin. Our God. Sabi ng Bible, there will come a time, sabi sa Revelation chapter 11, sa akin devotion, ay pinakita ng Panginoon doon sa verse number 15. And the seventh angel sounded, and there were great voices in heaven saying, the kingdoms of this world are become the kingdoms of our Lord and of His Christ, and He shall reign forever and ever. Andito yung pangako ng Panginoon of the coming kingdom, at ito yung nasa puso natin when we go to the Lord, when we bow to the Lord in prayer. Yung nasa puso natin, the promise of His coming, the promise of His kingdom. Kaya nga kapag tayo nanalangin, na andun yung kagalakan, Ay yung kagalakan na anumang oras, pwede nang bumalik ang Panginoon. Imminent ang kanyang pagbalik. Anumang oras, ay naandun na yung kanyang pangako. Kaya nga po ito yung nasa puso natin. Ano sabi sa Romans chapter 8? Romans chapter 8 and verse number 18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Kaya napakahalaga po nito sa ating buhay that we pray on the basis of our reverence to our God. Nasa puso natin, hallowed be thy name. Nasa puso natin, thy kingdom come. Kaya kapag tayo nanalangin, naandun yung kapayapaan, na yung kagalakan, naandun yung excitement that this day the Lord may come. Kaya nga number 3, not only on the basis of our reverence, the Lord teaches us to pray, and sabi doon sa Matthew chapter 6, and verse number 9, thy will be done in earth as it is in heaven. The Lord teaches us to pray on the basis of our submission to our God. Our submission to our God. Ang Panginoong Jesus, nung siya'y manalangin doon sa Garden of Gethsemane, O my Father, if this cup may not pass from me except I drink it, thy will be done. Not my will, but thine be done. At ganyan din sa ating panalangin, ang itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus, thy will be done in earth as it is in heaven. Kaya nga kapag tayo nanalangin, hindi po tayo nananalangin na baguhin ng Panginoon ang kanyang kalooban sa atin. Kundi pinapanalangin natin, Panginoon, makita ko po ang kalooban mo para sa akin at magawa ko po ang kalooban nyo para sa akin. That is the prayer that the Lord Jesus is teaching us. His will, not ours. His will, not ours. At kapag ginawa po natin ito, we will have the perfect peace, joy, and contentment because we are in the will of God. Thy will be done on earth as it is in heaven. Yung kanyang kalooban, hindi sa atin. Yung kanyang pamamaraan, hindi sa atin. His will, not ours. His way,
not ours. Kaya nga sa ating panalangin, ang Panginoon ay tumutugon hindi ayon sa ating pamamaraan kuminsan. Naalala ko 1999, nanalangin ako sa Panginoon, Panginoon, dalangin ko po ang inyong provision sa aming pangangailangan. Increase niyo po ang aking salary. Pero anong katugunan ng Panginoon? Nagkaroon ng insidente doon sa aming center. Merong isang estudyante nakabali ng hita ng isang pasyente. Pero after na masete lahat yon, nung mag-meet ang board, sabi ko, katapusan ko na, discharge na ako from service. Pero ano sabi ng board? Increase na natin ang salary ni Alvin. Napakalaki pala ng responsibility and accountability. His way, not ours. Kaya nga, doon sa Psalm 37 and verse number 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Naalala ko nung kami ay nasa health serve, may pasok ang Saturday, hindi pwedeng mag-rest day ng Monday and Saturday. Ibang araw ang rest day namin, ang day off namin. Pero Saturday, ako yung area leader. No? My delight ay naandun sa area, mag-soul winning, mag-visit sa mga kapatid. At yun ay nilapit ko sa Panginoon. Nilapit ko sa Panginoon. Bagamat nakakapag-visit ako ng day off ko, ang aking soul winning and visitation ay Friday, pero ang delight ko ay Saturday, kasama yung mga area members. At nagkaroon ng problema between us and health serve. Natanggal kami sa aming pagiging part ng health serve, naging independent kami. Yung pala ang kasagutan ng Panginoon para mabakante ang Saturday. Rest day ako ng Saturday. Now, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Ang desire ng puso ko po ay professionally ay lumago. No? Lumago professionally, mag-increase ang salary, ma-promote sa trabaho. At para mangyari yan, kailangan ako ay magmasteral. At susuportahan naman ako ng center, kaya lang ang schedule ay Thursday night. So kung ang delight ko ay prayer meeting, ay meron pang isa, Saturday whole day. Ang delight ko ay Saturday soul winning and visitation. Hindi natuloy. Hindi natuloy. Ay, paano na i-increase ang salary? Paano na mapopromote? Paano magkakaroon ng mga bagong service doon sa center? Ay, attend ako ng maraming seminars. Kaya lang ang seminars namin talagang laging Saturday and Sunday. Ayaw umabsent ng iba. Saturday and Sunday nilalagay talaga. Wala akong makitang weekdays. Ay, ang delight ko ay Saturday. Ang delight ko, Sunday is for the Lord. Paano makaka-attend yan? Ano? Paano yung desire ng puso ko na magkaroon ng bagong service, ma-promote, ano? At mag-increase ang salary. Lumago professionally. Pero ibang pamamaraan po ng Panginoon. Ipinakita ng Panginoon yung miracle, imposible talaga pong mangyari. Imposible po talaga na mangyari na ako'y maging medical director. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, kahit magkaroon ako ng master's degree, kahit magkaroon pa ako ng PhD degree, hindi ako magiging medical director. Ibinibigay lang po yun sa mga medical doctor. Yun ang pinakamataas na posisyon sa aming center. Pero ibinigay sa akin ng Panginoon. Ito na yung promotion mo. Wala nang PT na makakaabot sa ganyang estado. That is impossible. Ano? Pero yon ang paraan ng Panginoon. Kaya nga yung desire ko na magkaroon ng bagong services through seminars, pinrovide ng Panginoon mga bagong staff, sila po ay mga certified. Umattend sila ng maraming seminars, marami na po kami ngayong services, sinusupervise ko na lang. Kaya nga, ito yung pamamaraan ng Panginoon. Kaya nga, 4 po ang function ko ngayon. Ano? Ako ay nagte-therapy. Ako po ay nagsusupervise sa mga staff. Ako po ay overall operation ng center. Ako po ang medical director. And this year, ginawa ko ng Panginoon, ay sige, corporate secretary. 4 na. Dala mo na pati mga stockholders. Kaya nga, sa biyaya ng Panginoon, kaya nga, kahit mawala na ako diyan, alam ko ang Panginoon ang nagbibigay ng promotion. Ano? Ito yung desire ko, ito yung delight ko. Ibinigay ng Panginoon, desire ng puso ko because I delight in the Lord.
Naalala ko yung mga doctors, nagsasubmit sila sa akin. Kanina, kinausap ako ng aming isang doktor, may nagawa ba akong violation? Doktora, wala po kayo nagawa. Ganun ang kanilang respect. Yung aming CPA from Makati, nagsasubmit at gumagalang sa akin. Kung hindi ko na maaabot ang gantong position, if not for the Lord. If not for the Lord. Kaya on the basis of our submission, and not only on the basis of our submission, ang sabi ng Bible, give us this day our daily bread. The Lord teaches us to pray on the basis of our dependence on God. Dependence on God. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, give us this day our daily bread. No? Kaya nga, sa ating kapanahunan, ang concern ng maraming tao ay ano ba yung kakainin natin? Hindi kakain ba tayo? Ano? Pero pinakikita sa atin ng salita ng Diyos, no? Na maging dependent tayo sa Panginoon even in the smallest needs and biggest needs of our lives. Meron tayong physical needs, ano? Paano, nandiyan na sa refrigerator, nandiyan yung pagkain. Pero makita natin, dapat maging dependent pa rin tayo sa Panginoon. Merong pagkain, pero kung bawal naman sa iyong kainin yon, di mo ma-enjoy yon. No? Kung walang kakayanan ang body mo na i-digest yon, at hindi kaya ng body mo na i-absorb yung mga content nun, walang kwenta ang pagkain. Ano? Dinesign ng Panginoon tayo na merong pangangailangan. At yung pangangailangan niyan, ang tutugon po niyan ay ang ating Panginoong Diyos. Meron tayong physical needs. Kaya natin yung rich fool, umani ng marami, naggawa ng mas malaking kamalig, kaya wala na siyang pangangailangan. Nung gabing yun, kinuha ng Panginoon ang kanyang buhay. Bawat tao po ay dinisenyo ng Panginoon ng merong pangangailangan. Merong pangangailangan. We have our physical needs. And we need to be dependent on God for His provision. Bawat araw po, no, meron po tayong challenges na hinaharap sa buong maghapon. And we need the grace of God to meet those challenges na kakaharapin po natin. Mahalaga po yan, no? Lala ko si Peter, doon sa Garden of Gethsemane, silang tatlo natutulog, ang Panginoon nananalangin. Hindi siya nakapanalangin. Pero after noon, nung kinuha ang Panginoon, ay tinagpas niya yung tenga nung isa doon sa mga servant ng priest. Nung siya ay nagpainit, sumunod siya sa Panginoon, nagpainit doon sa kalipunan ng mga tao, dininay niya ang Panginoon 3 times. Hindi siya nakapanalangin. Kaya nga, napakahalaga po, may mga challenges na hinaharap tayo sa buong maghapon. May kakaharapin tayo, and we need the grace of God to meet those challenges. Kung minsan tinuturo sa atin ng Panginoon, ito yung mabigat na bagay na kakaharapin mo, pero tinuturo ng Panginoon, hold your peace. Merong problema nangyari sa akin this year, meron kailangan ng kaharapin, may kakausap sa akin. Pero I hold my peace. Yung kumausap sa akin, siya na rin ang nagsettle. Wala ako nasabi. Ginawa ng Panginoon na masettle yon, na hindi ako nagsasalita. Because we bow down to the Lord in prayer. Kaya nga, sa buhay natin, sa school, sa tahanan, sa trabaho, maraming challenges dyan. And if we will not bow to the Lord in prayer and ask for His grace, di natin kaya sa ating mga sarili. Kaya nga, every day we make decisions and we need the wisdom that comes from God in making those decisions. Kaya nga, give us this day our daily bread. Bawat araw, iba't ibang challenges. Bawat araw, merong decisions tayong gagawin. Bawat araw, meron tayong physical needs. Meron tayong pangangailangan. Bawat araw, kailangan natin ng provision ng Panginoon sa ating spiritual na pangangailangan. Kaya ang human father, they are willing, kuminsan, but they don't have the means to provide that need. Willing sila, pero hindi nila kaya. Minsan man kaya nila, hindi naman willing. Pero ang Panginoon, naandun yung kanyang willingness, and He is able. No? Kaya nga we must pray on the basis of our dependence on God. And last, we must, sabi ng Bible, and forgive us our debts as we forgive our debtors. We must pray on the basis of God's
forgiveness. God's forgiveness. Sabi ng Bible, and forgive us our debts. Sabi sa Luke chapter 11 and verse number 4, and forgive us our sins, for we also forgive everyone that is indebted to us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. On the basis of God's forgiveness. Kaya nga, kailangan po natin ang kapatawaran ng Panginoon bawat araw ng ating buhay. Ang sabi po ng Bible, if we say that we have not sinned, we deceive ourselves. We deceive ourselves. Pero anong sabi ng Panginoong Diyos doon sa verse number 9? If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya nga, ang kasalanan po, bilang anak ng Diyos, ang paghingi po natin ng kapatawaran ay bilang anak na nagkasala sa kanyang Ama. Kaya napakahalaga po nito sa ating buhay dahil bilang anak ng Diyos, ang kasalanan ang nagpapalungkot ng buhay natin. Ang kasalanan po ang nag-aalis ng ating kagalakan. Ang kasalanan ang nagpapahina sa bawat isa. Ang kasalanan ang nag-hamper ng ating fellowship with our Father. But then, tinuruan tayo ng Panginoon and forgive us our debts. We must pray on the basis of God's forgiveness. On God's forgiveness. Kaya nga, great is the mercy of the Lord. Great in His mercy endureth forever. We must also be praying, ang sabi ng Bible, doon sa Matthew chapter 6 and verse number 9, as we forgive our debtors. Nandun din dapat yung forgiving heart, forgiving spirit. Tingnan nyo, pagka naandun yung unforgiving spirit, meron kang bitterness, meron kang hatred sa iyong puso, at kung minsan mas naapektuhan pa tayo kaysa doon sa ating hindi pinatawad. Kaya napakahalaga po nito na sinabi ng salita ng Diyos, as we forgive our debtors. Yung forgiveness na natanggap natin sa Panginoon, ganun din dapat tayo ay magpatawad sa iba. Kaya nga sabi ng Panginoon, as we forgive our debtors, every time we will bow down to the Lord in prayer, we ask God for forgiveness as we forgive also those that is indebted to us. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. The Lord Jesus teaches us to pray on the basis of God's protection. Kaya nga, habang tayo po ay naandito sa sanlibutan, naandun po ang temptation, naandoon ang evil. Di po yan mawawala. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, and lead us not into temptation. Hindi po ito nangangahulugan that it is our God who tempted us. Sabi sa James chapter 1 and verse number 13. Anong sabi ng salita ng Diyos? Sa James chapter 1 and verse number 13. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. So anong tinutukoy ng Panginoon nung ituro niya sa atin, and lead us not into temptation? Tinuturo po sa atin ng Panginoon our inability by ourselves to overcome temptation. Sa ating sarili natin kaya po yan. Kaya nga, sabi na, and lead us not into temptation. It is the Lord, it is God who will deliver us from evil. Kaya relying on ourselves, walang kabuluhan. If we rely on other people, wala pong kabuluhan. If we will rely on our resources, wala po yan kabuluhan. Ang sabi ng Bible, the Lord is prepared in the day of battle, but safety is of the Lord. Ang Panginoon ang nag-iingat po sa atin. The watchman, except the Lord keep the city, the watchman waketh, but in vain. We are to depend only on God for protection. Sabi ko kanina, habang tayo ay nasa libutan, hindi mawawala ang temptation, hindi mawawala ang evil. Katulad ni Peter sa Luke chapter 22, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Luke chapter 22 and verse number 31, and the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not, and when thou art converted, strengthen thy brethren.
Bago pa mangyari, ipinanalangin na siya ng ating Panginoong Hesus. At ganoon din po ang katotohanan sa ating pong buhay. In Lord's Prayer, dun sa John chapter 17 and verse 15, sa panalangin ng ating Panginoon, ang sabi niya, I pray not that thou shouldest take them out of the world, but thou shouldest keep them from the evil. Pinanalangin na po tayo ng Panginoon. At ang pangako ng Panginoon sa Psalm 121 and verse number 7, ang sabi po ng Bible, the Lord shall preserve thee from all evil, He shall preserve thy soul. Kaya nga, when we trust the Lord for protection, yung lahat ng alalahanin natin nawawala. Yung lahat ng takot natin nawawala. Yung lahat ng pagkabalisa po natin napapawi because we trust the Lord for protection. At yan po ang ibinibigay ng panalangin na itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga doon sa Matthew chapter 6, ang sabi ng Panginoon, for thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Kaya nga, lahat po ng ito ay tinuro sa atin ng Panginoon. Wala na pong papalit sa puso at buhay natin sa ating Panginoong Diyos magpakailanman. Ang Panginoon lamang po ang kailangan natin ngayon at magpakailanman. At lahat po ng ating hinihiling sa Panginoon, it should be for His glory, at lahat po ng kasagutan ng Panginoon is for His glory forever. Ito po yung walang hanggang pasasalamatan natin sa ating Panginoon. That the Lord Jesus taught us to pray. And we have learned to pray. That is a great blessing. Yan po ay contentment natin at dakilang kagalakan mula sa Panginoon. We have learned to pray. Now we can count our blessings. Now we learn to keep believing. Now we can go on with great joy and contentment. Bakit po? Because we have learned to pray. Tayo po'y manalangin, tayo po'y tumayin lahat. Muli po, aming dakilang Diyos, Ama, nagpapasalamat po kami sa gabing ito sapagkat minarapat niyo, Panginoon, na kami po ay pagkalooban ng inyong salita. Minarapat niyo, Panginoon, na kami ay tumanggap ng inyong pong mensahe na inihanda para po sa amin. Salamat po sa katotohanan patungkol sa panalangin kung paano kami mananalangin na itinuro ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat po, Panginoon, that this is our great privilege and this is the best thing that we can do. Tunay nga po sa aming pong buhay, Panginoon, na andoon ang pangangailangan. Dumarating po na kami po ay nagkakasakit. Dumadating po, Panginoon, ang mga problema, dumadating po ang mga pagsubok. Pero salamat, Panginoon, binigyan niyo po kami ng pribileyo na makalapit sa inyo sa panalangin. Salamat, Panginoon, na kami ay hindi niyo lamang iniligtas, kundi naandun po ang inyong willingness na makinig at tugunin ang lahat po ng aming panalangin. Ama, pagkapalain niyo po ang bawat isa. Batid niyo po ang puso, batid niyo po ang damdamin, batid niyo po ang pangangailangan po namin. At sa aming pong paglapit dito sa inyong harapan, sa inyong altar, makikipagniig po sa inyo sa aming pong paglapit sa panalangin. Pinupuri po namin kayo, Panginoon, at pinasasalamatan. Patuloy, Panginoon, kayo po ang maghari sa aming mga puso, gayon din po sa aming mga buhay. Salamat po muli sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.